So, this is our part 2 na para mas segregated ang ating topic. So, this is the vitamins, minerals, and 2 more markers. Sobrang halaga nito, ha? Sobrang halaga. Meron tayong tinatawag na 2 types of vitamins. Lipid soluble, and then mga water soluble vitamins. So, number 1, dito muna tayo sa lipid soluble vitamins. Lipid soluble, retinol, or si beta-carotene. Ano yung pinaka-function niya? Regulation sa ating mga retina. Carrots, di ba? Mahalaga siya sa ating mga retina. Ano pa? Deficiency, kapag nagkaroon ka ng deficiency dito sa ating mga vitamins, especially in vitamin A, pwede ka magkaroon ng night blindness or mga cerophthalmia, mga keratinations of skin. Cerophthalmia. Okay? Deficiency. So, dito na para mas madali, ano ba kapag lipid soluble? Ano bang mnemones ko before dyan? Addict. Yan ang aking mnemonics. Addict. Okay? Calciferol. Calciferol, it is from the term calci, meaning calcium. Para saan siya? Kapag deficient ka, no, sa vitamin D, magkakaroon ka ng rickets. Rickets, ibig sabihin yan yung sa ating mga buto, no? Osteomalacia, Malaysia. Bone demineralization. Nagkakaroon doon ng mga deform bone, no? Ibig sabihin, hindi na-develop, pwede, no, ganyan, no? Vitamin E. Tocopherols, tocotrienols. So, dito mga antioxidants. Paano kapag deficient ka dito? Magkakaroon ka ng serious neurologic dysfunction. Kapag naman vitamin K, formation of carboxyglutamate, no? Gamma carboxyglutamate. Impaired yung blood clotting. Saan naman to? Sa mga blood. Okay, next is our water soluble. So, si water soluble, ito yung ating mga water soluble. Meron tayong B1, B2, B6, and B12. So, lalagyan natin siya palatandaan. B1, B2, B6, B12. Okay. So, dito, sa mga vitamins, thiamine, coenzymes in pyruvate, and alpha-ketoglutarate dehydrogenases. So, ibig sabihin dito, kapag deficient ka dyan, pwede ka magkaroon ng beriberi. Nerve damage. Ano pa? Wernicke-Korsakoff syndrome. Saan? Sa mga CNS natin. Si riboflavin naman, ito sa coenzyme in oxidation, ibig sabihin sa mga prosthetic group ng mga flavoprotein. So, paano kapag deficient ka dyan? Pwede ka magkaroon ng lesions sa iyong corner of the mouth, lips, tongues, and also mga dermatitis. Niacin, mahalaga magkakaroon ka ng pellagra, dermatitis, and depressive psychosis kapag deficient ka sa niacin. Vitamin B6 naman, disorder of the amino acid metabolism or kaya magkakaroon ka ng convulsions. Folic acid, megaloblastic anemia. Ibig sabihin, sobrang laki ng iyong RBC. Diba? Hindi na siya tama. So, ilan ba dapat pinaka sa RBC? 7.28. Diba? 7.5 to 8. Pantothenic acid, functional part of the CoA or ng mga acetyl-CoA. And then, ano mangyayari? Kapag ang isang patient ay deficient, magkakaroon siya ng melalgia or burning foot syndrome. Si biotin, napakahalaga niyan. Saan yan? Kapag ang isang patient ay wala siya masyadong biotin, pwede siya magkaroon ng dermatitis, impaired ng kanyang fat, carbohydrate metabolism. Ascorbic acid naman is scurvy. Matandaan agad kapag scurvy, kulang sa ascorbic acid.
Minerals. So, kapag mga minerals, ano yung pinaka-function niya? Number 1 is structural function. Mineral, si calcium, magnesium, and phosphate. Para saan si sodium and potassium? For the extracellular cations and intracellular fluids. Si cobalt, copper, iron, and then silang selenium, silang mga zinc, si molybdenum, para saan sila sa mga prosthetic group of enzymes. Kapag naman mga calcium, chromium, iodine, magnesium, manganese, sodium, potassium, para saan yan? Regulatory ng ating mga hormones. Kapag naman mga silicon, vanadium, nickel, mga tin, para saan sila? Essential, but yung function niya is unknown. Pero sabi, essential lang siya. Kapag naman mga fluoride, lithium, para saan siya? Body effect. And then, and so on, no? So, next is our tumor markers. Sobrang halaga nito, tumor markers. May marami natatanong yan, especially sa MTAP, ganyan, and then dapat ngayon pa lang is dapat alam nyo na. Siyempre, marami akong tatanungin dyan sa quiz exam. Ideal characteristic of tumor markers. Si tumor markers, either absent siya sa healthy individuals, or may tumor specific siya, or nadedetect siya sa ating mga body fluids. That is the ideal characteristic of our tumor markers. So, dito. Major tumor markers, number 1 is si AFP. So, mamaya makikita nyo kung ano yung mga meaning niyan, ha? Sila alpha-fetoprotein, no? Tumor markers associated cancers. Okay, number 1 is si EFP. Si EFP, ibig sabihin, magkakaroon ka ng associated cancer kapag nag-positive ka or mataas ang EFP mo, nagpa-laboratory test ka, ibig sabihin may hepatic or testicular cancers. Pero sino ba ang pinaka-specific no, for testicular cancers or kay mga prostate gland? Si PSA. So, mamaya yan, okay? AFP, hepatic and testicular cancers. Kapag naman amylase, so tandaan, pancreatic amylase. Kapag naman mga BRCA1, breast or ovarian cancer. Pero meron din tayong HER2, NEU, or NEU, breast cancer din siya. Asan ba yun? Ayan. And then ito. And then next is si Capsidin D, breast cancer din siya. And then ano pa, kapag mga treatment recurrence lang siya, CA27.29. Breast cancer for recurrence ulit, CA15.3. Okay. So, ganito mo siya tatandaan, no? Si FP okay na yan. Si pancreatic okay na yan. Si B or CA, tatandaan nyo na lang yan. Sa ovarian cancer, tatandaan nyo to. Para makita nyo ovarian siya, isipin nyo itong 5 is buntis. 1, 2, 5, buntis. Para tandaan nyo para saan siya? Sa ovarian cancer. So, next naman, 1,5.3. Isipin nyo dito, meron siyang bra. O, ayan, di ba may dede. So, yan is for breast cancer. Ano pa? CA19.9. Sa CA19.9, tatandaan nyo, it is for the pancreas. So, ibig sabihin, pwede din siya pang gastric, colorectal cancer. Kapag pancreas, isipin nyo, etong 9 is para siyang pancreas. 19.9, ewan ko bakit. Pero natatanda ko siya is parang papancreas nga siya, no? Basta para matandaan nyo. CA50, gastric, pancreatic. So, itong mga ina-highlight ko is mga natatanong siya sa board exam. Next is si calcitonin. Mahalaga to. Si calcitonin is for thyroid cancers. Kasi, catepsin D, dede, breast cancer ulit. CEA for colorectal, stomach, breast, and lung. Pero mostly CEA is for colorectal or sa mga stomach. CK1 is small lung. Isipin nyo sa mga lung cancer, CK. And then, tandaan nyo na yung other name niya. No? Basta CK, lung cancer, prostate cancer. Estrogen receptor,
Saan ba natatagpuan yung mga estrogen? Sa mga babae, di ba? Breast cancer. Di ba si GGT, it is a liver enzyme. So, saan siya? Hema or hepatoma. HER2, di ba mga mga babae, HER, kapag mga babae, mga HER, edi sila yung may mga breast cancer. Next is si NFP. Si NMP, tatandaan nyo palagi yan, it is for the bladder cancer. Next. Parang kulang to, no? Pero may PSA pa. Pag PSA, yan sa mga prostate. Mga prostate cancer. Okay? Calcitonin, medullary carcinoma of the thyroid. Monoclonal immunoglobulins. Monoclonal, tatandaan mo, multiple myeloma kaagad, or si Waldenstrom's macroglobulinemia. Neuron-specific analysis is for neuroblastoma or small lung cancer. And then sila BMA, HBA is for neuroblastoma or small lung cancer. So, yan siya. Ano pa? Notable tumor markers for monitoring. Kapag breast cancer, CA15-3, HER2, CA27.29. Kapag ovarian is buntes, diba, CA125. Kapag pancreatic, CA19.9. Ito lagi ito natatanong. Beta HCG, meaning beta human chorionic gonadotropin. Beta human chorionic gonadotropin. AFP alpha fetoprotein, CEA carcinoembryonic antigen. Cancer antigen 125, sa mga CA, mga cancer. Kapag PSA, prostate specific antigen. Kapag B2M, beta-2 microglobulin. Kapag LDHL stands for lactate dehydrogenase calcitonin as calcitonin. TG as thyroglobulin sa mga thyroid natin. CGA is for chromogranin A. ER is for estrogen receptor. Diba kanina sa HER2? PR progesterone receptor. HER2 human epidermal growth factor receptor. And then mga epidermal, and then mga Kirsten-Rath. So, mga yan, no? So, yan yung mga mahalaga. Mga notable tumor markers for monitoring. Okay? So, ito, aralin nyo. Kasi, tapos na tayo sa mga lessons. Ang mangyayari dyan, puro na tayo assessments. Either recitation, paulit-ulit recitation, long quiz, paulit-ulit na long quiz, and then mga short quizzes. Pwede din dito, no, presentation. So, ito ang gagawin natin. Magagawa natin to dapat lahat before mag-exam. Okay, so recitation, ibig sabihin na recitation quiz, isa-isang papasok, 3 minutes, bobonot ka. Paano ko tinanong ko sa'yo? For example, what is the meaning of the beta HCG? Beta human chorionic gonadotropin. O, di may 10 points ka na kaagad. Paano pag tinanong ulit kita? What is the meaning of the AFP? Alpha fetoprotein. So, sa AFP, sino yung pinaka-tina-target niya or merong cancer sa organ na ganon, no? That is our, it's AFP. Hepatic cancers. Okay, so ganon, no? Basta wait for my announcements. Ito ang gagawin nyo. Mag-review kayo. And then by next week, or this week, i-announce ko ano gagawin nyo. Okay? Basta, dapat magawa natin tong recitation, si long quiz. Si short quiz, ibig sabihin 30 items. Kasi
Ito dapat 30 items to. 3 beses ka bubunot. Sa long quiz is 60 items or mga nasa 50 items. Sa presentation naman, ito yung by group. Kayo mamimili ng group nyo kung gusto nyo. Presentation para saan? Gagawan ko kayo ng ano dyan. Hindi kayo di-discuss. Magpa-present lang kayo, no? Based on scenario. Hindi naman scenario. Kunwari, most common na drugs dito sa Pilipinas, ganyan. Or kaya, kunwari, based on our research, ganyan, small research, or kaya, gusto nyo mamili kayo kung ano yung gusto nyo. Kunwari, sa date rape drugs, paano prevention niya, paano causative niya, ano yung pinaka-warning niya, paano mo malalaman kapag ikaw ay nagkaroon ng, parang awareness, no? And then, yun, basta ganun yung mangyayari sa presentation. Wait yung announcement ko, okay? So, yun lang. Tapos na tayo sa ating topic. So, ang topic natin for today is week 15 to 17. Ito na kaagad yan. So, dalawa lang. Ang ating topic for finals and then sa prelim, midterm, syempre makakasama yan sa exam. And then, finals. Total nito is 100 items. Okay? So, tandaan na, take note, lagi natin to. Dapat dapat magawa natin tong lahat. Kasi ito yung pampataas ng grades nyo sa pharmacology. Okay? Kailangan natin pataasan yung grades nyo sa pharmacology. Of course, kailangan ng mahabang push. So, that's all, class. Thank you for listening. Thank you for taking down notes. And thank you for studying, no? This finance.